Okay. So, we're still at subtraction of fraction. Dito naman, we have mixed fraction pa rin. But this time, mas malaki yung fraction sa ating subtrahend compare sa ating minuend. So, anong gagawin natin para masagutan natin yan? Simply, gagawin lang natin siyang improper fraction. Itong mixed fraction, gagawin natin siyang improper fraction. Paano natin gagawin improper fraction? Imumultiply mo yung denominator sa whole number. Tapos, i-add mo yung numerator. Paano? 2 times 3 is equivalent to 6 plus 1. Bakit plus 1? Kasi may 1 tayong numerator. Then, ilagay ulit natin ang ating denominator. Minus, dito sa kabila, gagawin din natin siyang improper fraction. 6 times 2 is equivalent to 12. Ipa-plus natin ngayon yung 4. So, 6 times 2 is equivalent to 12 plus 4. Ilagay ang denominator na 6. Okay? So, 6 plus 1 is equivalent to 7. Denominator ay 2. Minus 12 plus 4 is equivalent to 16. Ang denominator natin ay 6. So, kagaya ng rules pa rin sa dissimilar fraction, we're going to find out their least common denominator. So, this one, the least common denominator is 6. So, lagay natin yung 6 natin. Bakit kaya 6? Kasi, divisible by 2 naman yung 6, diba? So, 6 divided by 2 is equivalent to 3. So, 3 yung minultiply ko sa 2 para maging 6. So, imumultiply ko din yung 3 sa 7. 7 times 3 is equivalent to 21. So, kokopyahin ko lang itong fraction dito sa kabilang side. Kasi hindi ko naman pinalitan yung denominator na 6. So, 16 pa rin siya. So, magiging 21 over 6 minus 16 over 6. Now, let's follow the rules in subtracting similar fractions. Copy the denominator 6. Then, we're going to subtract 21 and 16, the numerators. Ima-minus lang natin yon. 21, minus lang natin. 21 minus 16, the answer is 5. Then, copy the denominator, which is 6. The answer is 5/6. Ganun lang, kasimple. Tapos na yung sagot natin. So, ngayon, uulitin ko, kapag ganito, mixed fraction, tapos mas malaki yung fractions doon sa ating subtrahend compare sa minuend, ang gagawin natin siyang improper fraction. So, imumultiply nyo yung denominator doon sa whole number, then i-add yung numerator. Tapos, follow na lang natin yung ating mga sumusunod na rules sa dissimilar fraction and sa similar fractions. Then, dun sa answer, syempre, isi-simplify. Pero this one, 5/6, sabi ko nga, pag hindi na siya pwedeng i-simplify, tapos na yun. Okay? Yun lang.